Hi po, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Brother Elias. Ngayon po ay June 24 po, araw po ng Miyerkules. At ang oras po ngayon ay 11:10 na. Medyo na ako, masyado ng gabi. Eto, gusto ko lang po i-discuss sa inyo yung tungkol sa gusto ko lang i-share sa inyo yung tungkol sa aral ng ng wag daw tayong kumain ng dugo. Ayan, yun po yung ituturo ko. Sandali lang po, iwan ko. Nakakalimutan ko buksan yung isang ilaw dito. Sandali lang po. Hi po. Okay, yan. Ready na ulit. Para maliwanag kasi pagka isang ilaw lang ginamit ko, dumidilim eh. Para kitang-kita yung itsura natin. Ayusin ko lang ulit ha. Ay. Medyo tagilid ha. Hindi kita si Mama Mary. Yan, ayos na yan. Hi po, Erlyn JSM. Good evening po. Yung hipag ko sa Thailand. Siya po yung una nating audience ngayong araw na to. Okay, bago po tayo, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa sinasabi nilang wag kayong kakain ng dugo. So, yun yung tututulan po natin ngayong araw na to. So, bago po natin gawin yan, simulan po natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po muli sa pagkakataon na ito at in-inspire niyo po akong mag-search tungkol sa gusto kong ma-share sa mga kaibigan ko dito sa Facebook. Nawa, tulungan ako ng Espiritu Santo na lahat ng aking sasabihin ay mabanggit ko ng tama o maibahagi ko ito ng tama. Hiniling ko lang po ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoong Jesucristo at ng kanyang inong si Maria at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, start na po tayo. Ano po yung ginagamit nilang talata rito para sabihin nila na na yung pagkain lang daw ng dugo. Hindi raw pwedeng kumain ng dugo, bawal daw. Ito yung sinisita sila sa Bible eh. Basahin natin sa Leviticus chapter 3 verse 17. Ito sinabi, ito ang tungtuning susundin ninyo habang panahon saan kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Sinabi rito taba o dugo eh. Pero bakit dugo lang ang pirmi nila sinasabi na huwag daw kainin? So yung dinuguan pala paano pala yung dinuguan may kasamang taba. Masarap pa naman yung may taba. So, yun. Sabi, wag daw kakain. Pero bakit selective? Sinasabi nila, dugo lang daw. Ito nakasulat, oh. Taba o dugo. Kasama pala taba. Kung susundin natin tong argumento na to, lumalabas, nakasala tayong lahat sa Kung yan ang babatayin natin, kaso, hindi naman yan ang batayin natin eh. So, ano yung, natin? Sagot natin dyan. Basahin natin ngayon ang Gawa. Aklat ng Gawa, chapter 11, verse 5 to 10. Aklat ng Gawa, chapter 11, verse 5 to 10. Tignan po natin. Ito po nakasulat ha. Salamat po sa 4 na viewers ko. Ako sino-sino muna kayo. Good evening po sa inyong lahat. Okay. Gawa chapter 11 verse 5 to 10. Ito po sinasabi, ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ng iba't ibang uri ng hayop lumalakad at gumagapang sa lupa
mabangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkaing marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito nangyari iyon at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Ayan. So, yun, nagkaroon ng pangitain si Pedro. So, nakita niya ngayon, bumaba ngayon yung kurtina sa langit. Tapos, doon mga hayop na, yung mga ipinagbawal doon, yung mga lumalakad. Pag sinabing lumalakad, ano ba yung mga hayop na lumalakad? Kasama na rin yung baboy. Yung baboy, di naman lumalakad. Lumalakad yun eh. Yung baboy, yung ahas, gumagapang. O, di ibig sabihin, pwede na palang kainin yun. So, pwede palang kumain. Pero, syempre, kasama na rin dyan ang dugo. Mamaya, masasagasaan na natin yan. O, syempre. Eto. Kasama ro ng iba't ibang uri ng hayop, lumalakad, gumagapang sa lupa, mababangis at lumilipad. So, pwede nang kainin yun. Ayon sa pangitain ni Pedro. Tapos, since kayo po, nahuli ako ng 4 minutes. So, okay lang po, Brad. Meron naman tayong replay ko sakali eh. Okay. Wag mong ituring, ba sabi rito, wag mong ituring na marumi ang nilinisan ng Diyos. So, ibig sabihin, nilinisan na pala lahat yun. So, wag na natin ituring na marumi yung mga hayop na nilinisan ng Diyos. O, yun ang sinasabi rito. O, tingnan natin dito sa Aklat ng Roma 14:17. Roma 14:17. Tingnan natin mga kapatid. Ito, sabi sa Roma 14:17. Chapter 14 verse 17. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. So, hindi naman pala nababatay sa pagkain at inumin eh. So, okay lang. Ano raw to? Saan nababatay ang katuwiran ng Diyos? Sa kapayapaan, kagalakan, kaloob ng Espiritu Santo. O yun pala. Kaya pagka kumain ka, okay lang, pwede. Kaya kahit kumain ka ng dinuguan, pwede. Basta may kasamang puto Siguro, lagyan natin ng puto. Masama kasi pag walang puto eh. The joke lang yun. Maganda kasing kombinasyon yung yung dinuguan tsaka puto. Yung kasi yung laging makakain nga bukas. Parang na-miss ko tuloy yung lasa nun Tapos ito. Tingnan natin sa bakit nangyari si Jesus mismo sinabi niya yung mga bagay na yun tungkol dyan. Tingnan natin sa Marcos chapter 7 verse 18 to 19. Sa Marcos. Ito sinasabi. Basahin ulit natin yung sa aklat ng Marcos Ito sabi ni Jesus Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako na maunawaan? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat hindi naman yung pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. So, lahat pala ng pagkain, si Jesus nagpahayag. Lahat ng pagkain, maaari ng kainin. So, kasama na rin doon ang dugo at ang baboy. Pwedeng kumain. Ang problema, kailangan talaga nilang panindigan ang doktrina nila. Masarap ang puto at dinuguan. Sabi po ni Sinskay. Masarap po talaga yun, puto at dinugo. Kaya nga Kaya kumakain tayo niyan Tuloy natin ng konti.
Diretso natin hanggang verse 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. So, yung nagpaparumi sa puso, yun ang masama, hindi yung pumapasok sa bibig. Kasi yung pumapasok sa bibig, ilalabas din natin yan. So, pwede nang kainin kahit ano. Basta kaya ng sikmura mo, ha? Sabi ni Jesus yun, si Jesus may sabi niyan, eh. So, tignan natin dito sa ano. Para tutulan naman natin yung sinasabi ro sa Leviticus, bakit hindi na natin dapat sundin yun? Kasi luma na yun, eh. Yung ano na natin ngayon, si Kristo na, eh. Si Jesus Christ na dapat ang sundin natin, eh. Oh. Kasi 'di ba, bigyan ko lang kayo na example, yung isang tagpo sa Bible nung transfiguration. Hindi muna transfiguration, yung ano muna, doon muna tayo sa ano, sa puntong ano, yung binautismo si Jesus Christ. 'Di ba may lumabas sa tinig sa ano, sa langit, ang sabi noon ano, ito ang pinakamamahal kong anak, kalugdan niyo siya, pakinggan niyo siya. Dala na siyang aking kinalulugdan, no? Pakinggan niyo siya. Sabi, papakinggan daw si Jesus na. O yung sa transfiguration naman, ganoon din. Sinabi rin nung tinig sa langit, kasi ba nakita niya si Elias at saka si Moises nandoon. Si Moises nagre-representa ng bilang ama ng mga Hudyo, tapos si Elias propeta. Elias na propeta, hindi ako, Elias din kasi ako, eh. Yung propeta na Elias. So yun, nagre-represent. Tapos nakarinig sila ng tinig sa langit, ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan nyo siya. So ang pakikinggan na, hindi na si Moises, hindi na si Elias, kundi hindi na yung lumang katuruan, kundi si Jesus Christ na. Sabi ni Jesus dito sa Matthew chapter 7, sabi, sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaari ng kainin. So maaari ng kainin. Hindi naman pala nakakapagparumi. Pag kumain ka pala ng hindi dudumi ang espiritu mo. Dahil na nakakapagparumi sa espiritu, yung naguudyok sa puso mo o yung lumalabas sa bibig mo na masasama, yun yung kaya dapat maintindihan natin yan. Okay. Ano pa? Tignan natin ang Hebrew chapter 8 verse 13. Aklat ng Hebreo chapter 8 verse 13. Ito ang sabi. Ayan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa gayong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit nang mawala. So, yun na. Pinawalang bisa na pala yung nauna. So, kaya hindi na natin dapat sundin yung sinasabi doon sa Leviticus dahil hindi na tayo hindi na tayo sakop nun, kasi meron tayong bagong pakikinggan, si Kristo na. Eto, tingnan natin ang Roma 6:14. Ito pa, para tutulan natin yung Leviticus na lipas na yun. Roma 6:14. Ito sinasabi. Teka lang, ito. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. So ito, related din to dun sa sinabi ko kanina, dun sa talatang yung sa Marcos. So dinudumi. Yung pagkain dinudumi mo. Kautusan yun, tungkol sa kautusan. Watching po Johnny Esguera, si Bayaw. Bayaw ko yan, si Kuya Johnny. Good evening po. Anong oras ba sa ngayon? Tama, gabi na rin pala rin sa Jeddah ngayon. Tapos ito. Dito sa
Ulitin ulit natin, basahin natin 6:14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo'y namumuhay sa ilalim ng kautusan. Hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. O, doon na tayo sa kagandahan loob ng Diyos na bubuhay. Hindi na tayo ron. Kaya wala na, hindi na tayo sakop nung unang batas na yun. Okay. Tignan natin ang aklat ng Mateo, chapter 9, verse 16 to 17. Ano sinasabi sa Mateo? Chapter 9, verse 16 to 17. Tingnan natin ha. Malapit na. Ayan. Eto. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayon, kapwa ito nagtatagal. So, wala bagong alak sa bagong sisidlang balat. Lumang alak sa lumang sisidlang balat. Bakit? Kasi pagka yung sa kanila kasi meron kasi silang lalagyan ng alak yung gawa sa balat ng hayop. Yung kasi yung ginagamit nila doon yung sa context nitong Matthew ng mga audio. Pag naglalakbay sila, yung lalagyanan nila yung ganon ang itsura, tapos merong takip lang doon na ewan ko, niro-roscas, tapos doon nila nilalagay gawa sa balat ng hayop. Ngayon, kung bago yung alak mo, dapat bago lang din yung balat na sisidlan mo. Yun ang nila ron. Kasi pag naglagay ka ng lumang alak doon, magkakaroon ng chemical reaction, masisira yung balat. Kaya bagong alak sa bagong sisidlang balat, tsaka lumang alak sa lumang sisidlang balat, para hindi masayang. Yun yung sinasabi ron. Ganon din sa aral. Lumang aral, i-combine mo sa New Testament, hindi magtutugma eh. Kaya sablay itong itong sa Leviticus 3:17 na to eh. Kaya hindi tayo tutugma yan. So, kaya mali. Hindi natin yun. Eto, tingnan natin yung bakit ko nasabing ganon? Eto, tingnan natin yung Roma chapter 9, 4 pala, chapter 4 verse verse 15. Eto sinasabi, ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. So wala nang kautusan eh. So wala tayong nilabag. Wala nang bagong utos na hindi naman sinabi na bawal eh. Pinakita pa nga doon sa Acts chapter 11 verse 5 to 10. Pwede nang kainin kasi nilinisan ng Diyos. So, walang problema. Tignan naman natin sa chapter 5 verse 13 ng Roma pa rin. Ito ang sinasabi, nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Yan, nandito na rin yung kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. So, kung wala naman palang kautusan, wala tayong kasalanan. Bali na dito, magamit natin ito sa yung mga mukulit, sinasabi, yung sa rebulto. Diba yung sinasabi nila, bakit meron bang inutos sa inyo, Diyos, na gumawa kayo ng rebulto sa loob ng simbahan nyo? Nagawa nyo ng rebulto sa Jesus Christ? Madalas ganun yan eh. Kasi pinalalabas sila, nagkasala eh. O walang inutos sa atin. Tayo mga Katolik, walang inutos. So kung walang inutos, wala tayong kasalanan. Wala tayong nilabag na batas. Nakasulat ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi tuturing na kasalanan. 5 ng Roma 13, 5:13. Chapter 5 verse 13. So, wala tayong nilalabag. Kaya pwedeng gumawa. Pwedeng gumawa ng rebulto sa loob ng ating, na kahit walang nag-utos. Kasi wala namang batas na nilabag. Kung sasabihin naman nilang yung nilabag na batas natin, yung Exodo 20,
Hindi rin tutugma kasi lumang alak sa lumang sisidlang balat, bagong alak sa bagong sisidlang balat, luma na yun eh. Dito tayo kay Kristo eh. Kaya lang, daanan ko pero hindi yan ang topic natin. Naano ko lang kasi naalala ko lang meron kasing issue na ganoon na tungkol sa rebulto na isa sa mga pinupush sila na na question, yung follow-up question. Ganun daw. Hindi naman daw tayo inutusan. So ito, balik din natin sa kanila. Ang ini-issue nila, hindi tayo inutusan. Kaya bakit natin ginagawa kung hindi tayo inutusan? Nagkusa tayo, gusto natin. Wala naman nagutos. Gusto natin pwede. Bakit din ang mga Hudyo? 'Di ba? Sinabi ba ng Diyos sa kanila, inutusan ba sila na yung salmo na ginawa ni Haring David, yung isinulat niya, gawing panalangin ng buong Hudyo? Hanggang ngayon, ginagamit nila, ginawa nilang panalangin. Inutusan ba sila nilang gawin nilang panalangin yon? Hindi rin naman O bakit pag yun, di nila tutulan yung mga Hudyo na, ba't ginawa niyang panalangin yung sinulat ni David? Hindi naman inutos ng Diyos sa inyo yan na gawin yung panalangin nyo, di ba? Ba't di nila sinasabi yung ganun? Di ba? Yung mga kapatid. Babalikan mo yung mga logic nila, madali lang ibalik So, okay. Mas mabuti na yung kumain ka na lang, masarap yan Pero kung halimbawa, may mga ngaral akong alam na na nagtuturo Sabi niya, uminom ka ng ihi mo. Sabi niya ganun. Drink your own juice. Ano yun? Urine therapy. Sabi niya ganun. Lalabas ko, kontra siya dun sa aral na sinabi niya. Kasi urine therapy, sabi niya, dapat daw, Bible alone lang Dapat lahat mabasa, lahat ng ituturo mo, ipangangaral mo, dapat mababasa sa Biblia. Lahat daw nasa Biblia, dapat ganun. Nagturo siya urine therapy. Saan ko naman mababasa ang urine therapy sa Bible na pwedeng uminom ng ihi? Hindi naman pagkain ng ihi. Hindi rin inumin ng ihi. So, anong masasabi natin dyan? Tignan natin yung aklat ng Hebreo. Ito sabi ng Bible, babalayan ng Bible, may babala sa ang Bible Sino nga ba sumulat itong Hebreo? Parang si San Pablo. Hebreo 13, chapter 13, verse 9. Ito sabi huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Yun, sabi, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Yun ang sinabi. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. So may kinalaman pa rin to dun tungkol kanina sa topic natin ngayon oo nga naman mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos. Dapat focus na lang tayo dun sa kagandahan loob ng Diyos. Kaysa dun sa mga gagawin pang issue yung pagkain ng dinuguan o pagkain ng dugo. Diba? Ito pa sabi dyan, tuloy natin ang basa. Ang mga sumusunod sa mga utos na yan ay wala namang natamang pakinabang. So useless. Wala namang palang pakinabang Okay. Hindi ko mabasa tong pangalan nitong isang to kasi iba letra pero anyway, thanks for watching. Napadaan. Mick, ano ba to? Ewan ko. Kasi dami nagpapalit ng pangalan, hindi ko tuloy mabate Hindi ko kabisado kasi mga pangalan niyo sabi niya yung ganyan, uminom daw ng ihi. Tapos ang binabanatan si Father Darwin dahil uminom daw ng alak. Nakita kasi may picture na yung may serbesa siya yung umiinom Ngayon, uminom lang ng isang alak ng ganon, lasenggo na daw. Sabi, lasenggo na raw siya.
Uminom ka lang ng alak, lasingin ko na, hindi ba pwedeng moderate lang? Eh, meron bang alak sa Biblia na mababasa? Eh ako, may mababasa akong alak sa Biblia eh. Alam ko hindi nakaturuan ng lumang tipan pero may ipinayo sa lumang tipan para babasahin lang natin to para lang sa ating kaalaman. Kumbaga para ma-educate lang tayo na merong aral sa lumang tipan pero hindi ito utos. Kumbaga payo lang to eh. Hindi naman to dogma. Ito sabi sa aklat ng Ecclesiastes chapter 31 verse 27 to 28. Okay, sa Old Testament basahin natin. Ito yung Sirak Sirak sa ibang ano to, ito Ecclesiastico tapos Sirak, pareho lang yun. Ang alak ay nagpapasigla sa buhay kapag ito'y ininom ng katamtaman. Moderate lang daw. Ano ang sarap ng mabuhay kung walang alak? Ang alak ay nilikha upang magpaligaya sa tao. Nilikha pala ang alak para magpaligaya sa tao. Kung ang alak ay iniinom ng napapanahon at ng katamtaman, ito'y nagpapaligaya sa puso at nagpapasigla sa kalooban. So, okay, nagpapasigla pala sa kalooban. Basta moderate lang pala ang inom, pwede. Noel Gamboa is watching. Hi po. Tapos, pero ito may babala sinabi rin dito, ngunit sakit ng ulo, hirap ng loob at kahihiyan ng dulot ng alak kapag ininom ng labis. Sabing ganon. Ang pagkalasing ay nagiging gatong sa galit ng hangal. So, pag mali ang gamit mo, inabuso mo, nasobrahan ka, diyan ka magkakaproblema. Pero kung ginamit mo lang siya, ininom mo lang siya para lang mag-relax, mag-enjoy, walang problema, walang masama doon. Nakakasama lang ang pag-inom. Yes, nakahabol ka. Kakatapos ko lang ng nakaraang video. Salamat, pinagtyagaan mong panoorin yung isang video ko. Thank you. Ito naman, Brad, ang aral naman na to tungkol to sa ang tinalakay ko ngayon tungkol sa dugo. Maganda rin to yung pagkain yung bakit natin tinututulan yung pagkain ng dugo. Ayun, tapos sabay na isingit ko na rin yung mga iba't ibang aral yung tungkol sa mga kata. Kaya naipasok ko rin tong alak. Tingnan natin dito sa New Testament. Ano sinasabi sa unang Timoteo chapter 5 verse 23. Ito sinabi ni San Pablo, ipinayo niya to. Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gamot sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So, kailangan din palang maglagay ka ng kahit konti lang. Nasa Bible, o kahit sa science may mga studies na nagsasabi na na pwede naman pala kahit konti, nakakatulong para sa iyong digestion. So, yun yung sinasabi rito. So, marami na pati tuloy yung alak na tackle ko. Ano pa pwede natin pag-usapan? Okay, ito. Bigay tayo ng isang konting opinion lang tungkol sa Wala pa naman ako nabaltaan na impyerno dahil kumain ng dinuguan Diba? Wala pa naman ako nakita na impyerno dahil kumain ng baboy. So, hindi problema. Yun yung isa. Tapos isipin mo rin, napaka-komplikado niyan Ayaw mo ng dugo, kakain ka ng karne. Diba, kakain ka ng baka. Yung baka, akala mo walang dugo sa pagitan ng laman yun. May dugo yun, nandoon. Kahit pitpitin mo ng pitpitin yun. Meron at meron yun. Kaya nga maitim pag niluto mo Diba? Kaya minsan makikita maitim yun pag kumain ka ng isda. Yun nakikita mo sa mga gilid ng tinik. Tapos minsan sarap na sarap ka pang inunguya yun. Dugo din yun Dugo ng isda yun So lumabag ka rin pala pagka ganon.
Kumain ka ng lumpia. Lumpiang giniling na baboy. Sabihin natin lumpiang giniling na baboy. Akala ba walang dugong kasama yon? Yung giniling na baboy, may kasamang dugo yun sa pagitan ng karne. Kaya nga minsan pag hinuhugasan ko na ha. Gumagamit na ako ng salaan ng giniling sa giniling. Dinidrain ko siya. Pero makikita mo, pag nilagay ko doon sa mangkok, pinatulo ko siya, may lalabas at lalabas pa rin ang dugo. Paano pa yung mga iba nagluluto niya, yung mga nagtitinda? Hindi naman nila ganun dinidrain yun. Basta, minsan nga, direkta na, pagkagiling, diretso na sa timpla. Hahaluin na nila yan eh. May mga nabibili sa palengke, minsan timplado na, ikaw na lang yung magbabalot eh. Lumpia. So, ibig sabihin pala, lumabag ka rin doon kasi hindi mo alam, nakakain ka ng dugo. Ngayon, alam mo na, pinagkasala ka na ngayon. Ayun, yun ang ron. Kaya komplikado yung aral na yun. Takot na takot sila na kumain ng dugo, ng dinuguan. Hindi masamang kumain ng dinuguan, basta lagyan mo lang ng puto. Masarap yun eh. Joke lang yun. Walang aral na gano'n. Lang po, mga kapatid. Okay, pagbati po tayo. Pagbati. Meron ba mga nakikinig sa atin? Parang wala naman akong audience eh. Meron din mga 3 lang siguro. 3. Noel Gamboa. Sino pa ba? Okay, shout out po sa Naalala ko si Hebria. Nagpa-shoutout pala siya sa akin noong nakaraan. Kahit hindi siya nanonood, sabi niya, shoutout ko raw siya. Si Hebria Naida. Tapos, yun po. Tapos na po yung natin, Bible study. Salamat po sa mga nanood. Salamat po sa mga nakinig. Okay. Manalangin na po tayo para sa pangwakas na panalangin. Samahan niyo po ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa isa na namang pag-aaral ng inyong salita, ng inyong katuruan. Salamat po at naipaliwanag ko po ito ng mabuti. Dalangin ko po na lahat po ng makakapakinig at makakapanood ng video to ay pagpalain niyo po sila sa bawat sila at ang bawat isa. Ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Dalangin ko rin na matuto sila sa mga aral na sinare ko sa kanila. Kaya din po, dinadalangin ko rin po ang bansang Pilipinas na nawa matapos na po itong pandemya ito at maano na po yung lunas, ma-discover na po o magawa na po yung lunas o vaccine para dun sa COVID-19 at bumalik na po sa normal ang buhay namin. Kaya din po, dinadalangin ko rin ang mga iba pa namin kababayan na naghihirap, lalo na po yung mga jeepney driver na ngayon ay namamalimos na lang dahil hindi makabiyahe. Dinadalangin ko rin ang lahat-lahat pa ng mga hindi na abot ng ayuda ng gobyerno. Hiniling ko lang po ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoong si Jesucristo at ng kanyang inang si Maria at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-alas 12 na pala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ibang bansa. Magandang hapon. Magandang araw po sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Bye.